o kaya nagsampa ng kaso si Pasig Mayor Vico Soto laban dito kay Sara Diskaya. Election case po ito, no, overspending. Ayon kay sa grupo ni Mayor Vico Soto kahapon ay napag-alaman nila na gumastos itong si Sara Diskaya ng mahigit sa inaasahan o tinakda ng batas omnibus election code. So pagkatapos nan, matagal sila nag-imbestigado dito sa sa ikinaso nila dito kay Sara Diskaya na nakatunggali ni Mayor Vico Soto sa pagka-alkalde yung nakarang eleksyon. Ang kaganda nito, sabi ni Mayor Vico Soto, hindi siya nagsampa ng kaso. Nag-usap sila ni Atty. Makalintal na sa kasong ito. Kung tutusin nga ayon sa interview kay Vico Soto, kay Mayor Vico, na ito'y abala lang. Ayaw na sana itong gawin kaso walang gagawa nito. Kundi siya lang makapagpile ng ganitong klase ng kaso versus sa Diskaya. Ayon sa kailang investigasyon, nakalagay ito sa SOSE na dineklara niya sa gastos nitong si Sara Diskaya na yung mga tarpaulin, mga ganyan. Pero napag-alamala sa Pasig, mayroon pa itong mga billboard at iba pang pinagkagastuhan na lumampas sa tinakda ng batas. Hindi siya nagsampa ng kaso during the election and before the election also. Gawa ng kaya niya itong mabahiran ng politika. Ngayon, siyang nanalong mayor o alkalde. Kaya siya napag-isip na magsampa ng kaso tungkol dito. Meron din silang pa bang hiwalay na reklamo o asunto o kaso itong si Mayor Vico Soto ng Pasig sa Pasig Prosecutor's Office na perjury. Ang perjury po ay pagsisinungaling under oath. So mabigat-bigat din na po na kaso yan. Parang nangyari kaya isinampa rin sa SOSE dahil sa SOSE rin ni Senator Rodante Marcoleta, sinampahan siya ni Atty. Dino De Leon ng perjury. Bukod pa yung kaso doon sa COMELEC. So ganyan din po nangyari ito kaya sa kaso ni Diskaya. Sinampahan ng kaso ni Mayor Vico Soto. Ngayon, sabi niya, ito hindi lang tungkol sa Diskaya, mga kasama. Ito ang kagandaan niya sa mensahe ni Mayor Vico Soto. Ito yung mensahe niya sa Pasig sa dating na iba pa mga election tulad ng parating na barangay election na sumunod daw po tayo sa batas. Yun ang sabi niya. Sa mga ilang interview niya, yung nanalo si Mayor Vico Soto, dapat meron daw managot sa ganito klase ng kalakaran sa politika. Imbis na ayon sa kanya, ang ibig sabihin niya imbis na magsilbi, talaga namang ibang ginagawa ng ibang public servants sa ating ibang kandidato tungkol sa atin, hindi ito sumusunod sa batas o standard ng Omnibus Election Code. So, dito sa abogado ni Atty. Vico Soto, nakita ko sa post nitong GMA, no? Nakita ko si Atty. Makalintal. Sa una ko nasa isip, election related case to kasi ang expertise ni Atty. Makalintal o Atty. Mac kung tawagin ay election na cases, yan ang expertise po nan. So maganda rin itong pinili ni Mayor Vico Soto na abogado. Una nga inisip ko yung abogado ng daddy niya, no, na si kanyang ama na si Vic Soto, yung nagsampa ng kaso libel, no? May kinasuhan libel yun, cyber libel. Ang abogado ng kanyang ama ay si from Divina Law, malaking law firm, na si Atty. Enrique Buco de la Cruz. Pero hindi yun ang ginamit niyang abogado. Si Atty. Makalintal ang kanyang napili na maging abogado. Si Atty. Makalintal ay naging abogado ni PGMA, dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Siya rin ay naging abogado ni dating Vice President Leni Robredo sa election case dun sa versus na Pangulo natin ngayon dating senador at Pangulo natin ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos sa PBBM na ngayon. So
bigatin din itong abogado ni Mayor Vico Soto. Talagang swak na swak o tamang-tama dito sa kasong ito. So expert po yan sa election code. Pagdating sa election code, election related cases ay si Atty. Macalintal, isa po yun sa pinakamagagaling na abogado sa ating bansa. So nakita nyo, matanda na yan pero talagang bihasa. Talagang ang abogado habang tumatanda, lalo pumagaling mo yan. Lalo tumatagal, lalo po nagmamalang presyonan. Parang artista yan. No? So just kidding aside. Pero ibig sabihin talagang magaling tong abogado ni Mayor Vico Soto na si Atty. Macalintal. So abangan natin kung anong gagawin ng COMELEC dito at umaksyon na si Mayor Vico Soto. Nakikita ko Mayor Vico Soto yung katulad ng ginawa ni dati Senador Trillanes na inahabol niya talaga o kinakasuhan. Hindi lang salita, talaga kinakasuhan niya yung mga pating niya ay dapat managot. Ganito rin yung ginagawa ni Mayor Vico Soto. So si Mayor Vico Soto isa sa pinaka promising na public servant na wala namang issue ng corruption to. At sana hindi siya magbago at pwede maging future president in the future. So abangan natin kung ano mangyayari sa kaso nito at supportan po natin ganitong klase ng public servant. So talaga nagkakaso, hindi na salita. Si Sar Diskaya, mag-asawang Diskaya, si Corley Diskaya ay naharap sa graft cases related sa flood control. So isa tong dagdag na kaso itong sinampa ni Mayor Vico Soto kahapon lamang sa COMELEC sa Pasig City Prosecutor's Office na perjury. So maraming salamat at sana may mga ganito pang public servant na para naman unti-unti ng bunlad ng Pilipinas sa ganitong klase ng lumalaban sa maduming kalakaran sa politika.